Alam mo, naging struggle ko siya in life. 10 years na ako on social media. Ang dami ng bago. So, yun yung laging struggle ko and challenge ko na iniisip ko na pag-iiwanan na ba ako? Tapos na ba yung peak ko? Welcome to Fairfax Podcast, where we dive deep into the layers of life, success, and the issues that keep us all buzzing Because facts and stories are meant to be shared. Oh my Oy, God. Oy, 3 times natin inano yun, tinapos yun. Na-perfect natin. Kaya naman guys, again, I'm Zaire Basco from the House of Colab. I'm Arian Cruz from the House of Colab. It's Sash na, baby. Sash na baby. Sash na, baby. Yes. Pero ano nga bang pag-uusapan natin this episode? Anong chismis natin ngayon? Ay, chismis ba? Ay, hindi. Mali, hindi So, pala. ang chismis ngayon, ito na nga. Ano ang chismis? Ito ang chismis natin ngayon. Exploring entrepreneurship from passion to profit. Ay, Oo. perfect. Alam mo naman tong si Miss More Sash, on no? business side pala to. Yes. Milyonarya na to. Uy, grabe. Alam naman natin kung gaano ka... Ito na, I-release diba? na product natin yan soon. Yes. Kiffy Finance. Yes. Yeah. Oo. Gusto ko kasi, pinapanood ko siya kasi sa mga ano niya. Yung pag nagtatanong Nabubudol ka ba? Oo. Kailangan Kasi mabubudol kasi ka. Kasi kaya ko nalaman yung sinasabi ko sa yung product. Kasi nabudol ako, alam mo yung ginagawa mo. Tapos guys, may lalabas pa ako ganito. Pag may more energy ka talaga nakikita ng tao, nakaka-engganyo bumili. Oo. Totoo yan. Hindi tayo pwedeng umiyak-iyak sa... Pero kamusta na ba muna si Miss Sashna? Masaya naman. Masaya ang heart nat. Actually, kakauwi ko lang from Korea. Oo. So, doon tayo nag-celebrate ng Valentine's. Annyeonghaseyo. Kaya pala, annyeonghaseyo. Opa! Diba? So, Grabe. Ano ang natin? Miss Zaire Basco. Syempre, Simulan mo alam na. mo naman, yung mga gantong bagay, syempre, ano na tayo, ang mga Gen Z ngayon, nowadays is parang, maraming independent, pero marami din parang independent, diba? Pero this time, siguro, bigyan natin sila ng knowledge. Paano nga ba talaga dapat pag may gusto ka, paano mo ba talaga dapat makuha at gawin, diba? Totoo. Kasi may mga part tayo sa life na kunyari ako, may dahilan ako bakit ako pumasok ng The House of Cola. So lahat tayo, meron tayong dahilan kung bakit natin gusto kumita. Pero kailangan din natin magpaka-totoo if ano talaga yung gusto natin in life. Yes, pero alam mo, nakakabilib ang mga Gen Z ngayon. Kapatid ko, Gen Z, more on business side sila ngayon. At saka sila yung mga tawag generation na hindi mo na iniisip nila magkaanak, magkapamilya. Totoo. Yes, which is true. Totoo Diba? yan. So, very nakaka-proud sila ngayon kasi more on sila, self-aware na sila ngayon. I mean, kung paano lang nila, self-love, ayan. So, nakaka-proud sila ngayon, lalo na sa generation. Gen Z ka ba? Yes. 19 ano ka? 2000 ka na ba? 2003. 2003. 1998. Ako nga, 1996 eh. Diyos ko, Gen Z na. Anong tayo? Millennial na ba? No, Gen Z pa rin ba tayo? Millennial Na tayo. Gen Z na ganyan? Oo. Pwede ba Gen Z na lang tayo? Hindi. Pwede bang, lumipat na lang? Pero alam mo, totoo po yun na parang siguro ang maganda lang ngayon sa mga of Gen Z is parang namulat sila sa realidad agad. Na because of the pandemic na nangyari. Totoo. Actually, hindi lang naman mga Gen Z. Maraming mga taong namulat because of pandemic. Totoo. At isa na ako doon, isa na tayo doon. Yes. So, ang daming eye-opener na nangyari because of pandemic. So, hindi naman masasabi na blessing siya, pero ang dami nating realization. Simula nung nagkaroon ng pandemic. Kasi nung before pandemic ako, parang ang atupag ko lang school or anything. Well, hindi ko iniisip yung pera or anything. Parang kasiyahan lang lagi. Pero nung nagkaroon na ng pandemic, doon na ako parang nagkaroon ng hint na parang, ay, mahirap pala talaga yung buhay. Yes. Ako ang pinaatupag ko dati, love life. Totoo. I mean, hindi ko ako masyado nagpo-focus sa sarili ko. Kumbaga nawalan ako ng self-love. So, very important ba rin talaga siya. Kung may self-love, syempre, darating dyan yung money
money. Syempre, Oo. kailangan natin magkaroon ng income because mahal natin sarili natin eh. Totoo. Pero paano nyo po ba, Miss Sash, na nalaman kung ano talaga yung gusto nyo in life? Yung passion, yung paano mo na-identify. Yung passion ko? Yung ipopursue mong passion is aligned dun sa gusto. Actually, hindi siya ganun kadali na hanapin mo yung purpose mo or passion mo in life. Nag-start ako mag-work when I was 13 years old. Ooh. So, high school pa lang ako, nag-work na ako. Hindi ko alam yung gusto ko. Ang gusto ko lang, ma-build yung confidence ko. Sa that time, nag-start ako sa parang mga runway modeling kasi takot ako magkaroon ng friends. Hindi ako marunong makipag-friends. So, ginawa ng mom ko yon para ma-build yung confidence ko. So, after nun, dun ko nalaman na parang, okay, maraming taong na parang ina-idolize na ako that time. And then, at the age of 16, naging social media influencer ako. Wow. So, 10 years na ako on social media. So, ang tagal-tagal na din. Hindi mo alam kung ano magiging purpose mo in life. Kasi hindi mo agad malalaman. Kumbaga, ako kasi before, go with the flow ako. Kumbaga, dito ako dinadala ni Lord dito ako ginaguide niya. Kumbaga, dun muna ako. That time, nung panahon na yun, hindi naman kasi ako hindi ako mayaman. Wala akong connection, wala akong mayaman na family, wala akong kahit na anong gano'n. Yeah. So, I need to work. So, ang purpose ko that time, gusto ko maangat yung family ko sa buhay. So, yun yung purpose ko that time. Every year, nagbabago yan eh. O, gusto ko naman, makilala naman ako. Kahit papaano, makilala ako on social media. So, nagbabago yung purpose ko every time na nakaka-achieve ako. Then, after that, sabi ko, nung at the age of 15 ako, kasi lagi kami nagbabas. So, hirap na hirap yung mom ko na magdala ng mga gamit ko. Sabi ko, sana magkaroon ako ng sasakyan para hindi na mahirapan yung mama ko. At the age of 15, nagmamanifest lang ako, nagkaroon ako sasakyan. Ang sweldo ko, 15. Sweldo ko that time, 500 pesos. Sabi ng mama ko, paano tayo magkakaroon ng sasakyan sa halagang 500 pesos? Pero that time kasi, may naniniwala sa akin. Iba talaga pag may maniniwala sa'yo. Isang tao lang maniwala sa'yo, grabe yung confidence mo ng that time. Naniwala mom ko sa akin. Sabi niya sa akin na paano tayo magkakaroon ng sasakyan? Sabi ko, di ma, magkakaroon tayo ng sasakyan. Yun na sa isip ko. Pero I believe, kaya naniwala yung nanay mo kasi may tiwala ka sa sarili mo. Yes. The most important kasi sa atin parang kung meron kang gustong isang bagay, kung alam mo na agad sa sarili mo na hindi mo kaya, mahihirapan kang i-manifest. Yes. Pero pag minamanifest mo siya na alam mong kayang-kaya mo, na hindi ka nagpapadistract or hindi mo siya minamantra, alam mo sa sarili mo na pag may sinabi ka sa tao, ramdam niya yung energy mo. Ang manifestation, ang kapartner niyan is effort. Kailangan mong bigyan ng time and effort. Hindi ka pwede mag-manifest na mag-manifest. Sinasabi, diba? Oo. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yes. At saka totoo yung sinasabi ni Tatay Mark na, ay Tay, shoutout sa'yo. Yung sinasabi niya na basta totoo yung whys mo. Yung reason mo kung bakit mo ginagawa yung isang bagay. And everything will follow talaga. Yes. Kaya yung sinasabi niyo na, paano ko nalaman yung purpose ko? Actually, until now, hindi ko pa rin malaman yung purpose ko. Pero yung purpose ko na nakaka-help ako sa other people, hindi lang mentally, hindi lang financially, malaking bagay na sa akin yun. Doon ko nahanap pa unti-unti yung purpose ko. Doon ako nagiging happy eh. Once na nahanap mo yung purpose mo, magiging masaya ka na. At nakikita ko nagiging happy ako kapag nakakatulong ako sa other people. Yes. Yun yung pinakamasarap na mangyari. No? Yung parang from the scratch, tapos dumating ka sa point ng buhay mo na ikaw naman yung tumutulong sa ibang tao. Yes. Tsaka kasi nandun ka sa humble beginning mo na wala ka din eh. So, nararamdaman mo sila. Alam mo yung hirap. Diba? Kaya parang ako, yung ginagawa ko in life now na parang, nagkaroon ako ng mindset na parang hindi ako habang buhay content creator. Tama yan. Kasi kung artista nga is, alam mo yun, nawawala sa peak, what more pa kami mga content creator. Kaya para sa akin, gusto ko lagi ako may plan B. Oo, tama yan. Alam mo, naging struggle ko siya in life. Kasi sabi ko, 10 years na ako on social media. Ang dami ng bago. Ang dami ng mga Gen Z. Na paano ko ba kayo sasabayan? Na ganyan. So, yun yung laging struggle ko and challenge ko na iniisip ko na pag-iiwanan na ba ako? Tapos na ba yung peak ko? So, every day, lagi ako nag-iisip ng mga contents. Hindi lang for myself, hindi lang for fame, hindi lang para sa ganun. Dahil I have also business. So, kailangan ko laging sumagay, anong tawag doon? Sumabay sa trend, sumabay sa flow, ano bang bago, ganyan. So, hindi nagpapahinga ang Sash na Laparan. Totoo. Lagi tayo nag-iisip ng new ideas. Kasi, isipin nyo, billionaires nga eh. Nagtatrabaho pa rin sila. Totoo.
'Diba? What more ako na maliit lang, pero alam nyo yon, I'm still working, I'm still striving, naghahanap pa rin ako ng purpose ko in life. Hindi ko masasabi na nahanap ko na ito na ako, millionaire na ako, okay na ako, contented na ako. Kasi hindi ako, si Sasha, hindi po ako madaling makontento sa mga bagay na binigay lang sa akin. Gusto ko pa lalo mag-strive pa more. Yes, kasi pag nakontento, ito na siguro, tapos na, okay na ako, nakuha ko na yung peak ko. No, kailangan ko pa na, baka may more pa. Kailangan ko pa mag-strive. Kasi maraming mas bago. Yes, mas maganda, mas better. Oo, pero naniniwala ako na sinasabi nila na maraming mas better, mas maganda, pero walang makakagawa ng mga kaya mong gawin. Ikaw lang yon. Di ba? Pero hindi, totoo po yun na parang, alam niyo yun, na parang hindi mo, siguro magiging thankful ka, pero, and at the same time, alam mo sa sarili mo na hindi ka titigil hanggat, alam mo yun, may mga nakikita kang tao na kailangan ng tulong mo. Kasi for me, ako as a breadwinner ng family ko, parang kahit gusto kong piliin yung sarili ko, lagi pa rin ako nauuwi sa part na hindi, unahin ko muna sila. Kasi ang sarap sa pakiramdam pag naramdaman ko na yung success ko, na nakikita ko ng successful na rin buhay ng nanay ko, ng mga kapatid ko, ng kuya ko. Ganun yung masarap na buhay. So parang sa akin, pag nakakaramdam ako ng kahinaan, ng pagbe-breakdown, lagi kong iniisip, yung mga mayayaman nga hindi sumusuko Kahit sobrang dami na nilang pera. What more akong content creator nagsisimula pa lang. Wala pa siguro to sa kalingkinan na nangyari sa buhay nila. Tsaka siya sinasabi ni Sir JV, ang totoong successful is hindi na tumitigil. Diba? To strive and to work harder. You play hard, work harder. Diba? Yes, totoo yun. Ang perfect, no? Parang, alam mo yun, ang dami talagang matututunan. Pumili ka lang ng tamang circle. Yes. Actually, ako talaga, sabi ko nga, diba, hindi ako friends, not ma-friendly na tao. Kumbaga, kung meron man akong circle, maliit lang talaga. Kung dati siguro yung mga teenager ko, sobrang dami kong kaibigan, as in lahat pagkakaibigan. Pero the more na tumatanda ka, the more nagkaka-age ka, liliit yung circle mo. At kung sino yung magstay, yun talaga yung para sa'yo. Yun yung blessing sa'yo. Totoo po yun, na parang sa akin din, yung, before hindi ko po yung nagigets na parang, pag tumatanda ka, or every 1 year na dumadagdag sa'yo, lumiliit yung circle mo. Before, hindi ko siya gets, pero now, grabe. Alam mo yung from parang isang barangay na naging isang medyo compound na naging village na lang, na ngayon na parang family na lang. Ganun na lang. Tapos ngayon parang kung tatanungin ako kung sino lang friends ko, mabibilang mo lang sa kamay. Totoo yan. Na parang before, hala, yan, friends ko yan. Pero ngayon malalaman mo yung tunay na ibig sabihin ng kaibigan. Minsan nakakasad siya, pero wala, blessing niya mangyayari sa'yo. Sabi nga nila na parang tatanggalin ni God yung mga hindi mo naman kailangan in life mo. Totoo yan. Ikaw ba, Miss Ashna, di ba syempre may business ka or anything, before kang magkaroon ng idea na parang, ay, gusto ko na magkaroon ng business. Paano mo siya naisip? Or paano mo siyang na-feel na, ay, gagawa na ako ganito? Pandemic, diba? Sabi ko nga sa inyo, marami tayong realization ng pandemic. 2020. Yan, 2020 yun. Kasi iniisip ko, sobrang daming mga brands na kumukuha sa akin. Nagabayad sila ng millions for ilang years, tapos posting lang, babayad sila ng millions. So parang sabi ko, so effective ako. Kasi yung ibang tao, kinukuha nila ako para sa brand nila. What more, kung gamitin ko naman yung sarili ko. 'Di ba? Kasi ganun ginagawa na, kumukuha sila influencer para magbayad sila. Kasi alam nila, yun ang makakatulong sa brand nila. What more, ako, influencer ako, magpuput up ako ng sariling brand, hindi ba power yun? Power mo yung sarili mo. Kumbaga, onti lang yung may ganong power. Na may influence ka sa mga tao, tapos magpuput up ka pa ng brands. So, yun. So, after nun, sabi ko, parang gusto kong, ang passion ko naman is magpaganda. Skincare, ganyan. So, hindi mawawala sa akin yan. So, yun yung naisip ko naman na gusto ko agad magkaroon ng skincare. Then, after niya, nagkaroon ako ng aesthetic, ng salon, ng club. So, dire-diretso na siya. So, sabi ko, ito pala yung gusto ko. Sabi ko, sabi ko nga sa'yo, every year nagkakaroon ng, nung 16 ako, wala naman sa isip ko mag-business Hindi ko naman naisip mag-skincare nung 16 ako Pero sabi ko, every year yun nga, nung 2020, sabi ko na parang, ito pala yung passion ko. Dito ako nagiging masaya. Lalo na pag may kumikinis. Lalo na, diba? I mean, lalo na pag nakikita mo effective yung product. Na parang, wala kang binabayaran, pero mismong tao na yun nagsasabi na, ala, maganda yan. Sila na mismo nagre-recommend. Yes, yun ang happiness ko ngayon. Pag nakikita ko, nagbabago yung tao because of my product.
Yun. Doon mo malalaman na, ay, effective yung ginawa kong product. Yes. And at the same time, siguro sa mga business owner, sobrang halaga na alam mo yun na mismong tao na parang yung mga bumibili na mismo magbibigay ng feedback para sa'yo sa Totoo. product na meron ka. Kasi once na dumating ka na sa point na yun, alam mong effective yung product na ginagawa. Kaya naman na-awardan si Miss Sash na kaya. Ano ba ang award kasi niya? Let's congratulate Miss Sash na kaya. Kasi, wait lang, ang haba nung hindi ko kabisado. Na-awardan siya ng Global Eminence in Entrepreneurship and Digital Entertainment. Wow! Pinagsabay eh. Business tsaka yung na. Diba? Pero entertainment and yes, business. diba? Diba? Pero as you can see, nakaya at naging success. Kinakaya. Diba? So, ito yung ililid natin sa next pag-uusapan natin na paano mo nahahandle Circumstances. ang advantage and disadvantages lalo na sa mental health. Kasi ang Sa dami, hindi ka lang content creator. Oo, kasi business, ikaw may-ari ka lang ng business. Sa So, singer pa yan. Diba? Sobrang ang daming mong iniisip. So, paano mo po siya nahahandle? Hindi siya madali. Kasi syempre, alam naman natin on social media, hindi naman talaga madali. May mga masasabi sa'yo yung mga tao. Nasa sayo na lang yung kung paano mo i-handle. Tapos, after nun, meron ka pang personal problems mo. May problem ka pa sa office, may problem ka sa business, may problem ka sa family, relationship, sa social media, content, ano yung next content ko, ano yung next na pwede natin mag-trend na content. Ang dami mo magiging problema. Kumbaga, etong tao na to, ako lang yung mag-isa. So, parang kailangan kong lahat yun ay occupied na, okay, para mag-success tong business na to, ito yung gagawin ko. Napakadami hanggang sa maapektuhan na yung mental health ko. So, doon na yung struggle ko talaga. Siyempre, naiapektuhan mo na eh. Once na naapektuhan yung mental health mo, lahat ng ginagawa mo in life, maapektuhan na. So, sabi ko nga, kaya nagmamatter yung circle mo. Kasi yun yung makaka-help sa'yo, support system. Sobrang swerte mo na ng pag meron kang support system. Katulad ko, I have my family, I have my partner. So, sila yung support system ko. So, kumbaga kung ako lang mag-isa to, mahihirapan ako. I have my employees, sila yung bahala sa business ko muna habang wala ako. So, yun yung tinatawag na support system. Yun yung sinasabi ko na parang struggle ko. Minsan hindi naman kasi laging perfect eh. Lalo na sa time ko. Diyos ko, ang tulog ko 4 na oras. So, paano ko after nun, gigising ako na sobrang aga. Kailangan ko mag-live, kailangan ko umappear sa gantong event, kailangan kong puntahan yung office ko. So, sobrang dami kong ginagawa. Kailangan kong mag-content, gets nyo? So, hindi yung isang work lang ang gagawin ko sa isang araw. Kasi kailangan ko ma-maximize kung anong meron ako ngayon. Kasi sabi mo, totoo yun na hindi habang buhay influencer ka. Totoo yan. Kaya hanggat meron ka kung anong meron ka ngayon, kailangan mo siyang i-maximize. Kasi hindi habang buhay maganda ka, hindi habang buhay bata ka. Kasi ako yung nare-realize ko na 25 years old na ako. Paano pag nasa 28, 30 na ako? Ano nang purpose ko, ng priority ko nun? Family na. 'Di ba? So, lalo na tayo mga babae, 'di ba? Na para nag-ahabol tayo sa age na parang family, paano pag di na tayo nagkaanak kasi masyado na tayong matanda. So, lahat ng pressure nasa atin. Pero kasi, syempre may goal pa tayo na kailangan natin maging successful pa. Unlike sa mga boys dyan, 'di ba? Ano ba kasi ang problema sa boys eh? Hindi, di ba? Sila yung nagbibigay ng problema. Ay, sila pa Unfair sa ating mga babae. Yan mga boys, nagbibigay kayo problema sa aming mga babae. Pero ako naniniwala ko na pag dumating yung right person mo, mas mafe-feel mo na mas magiging success ka kasi nakasupport lang siya all throughout. Oo. Parang kung ano yung kailangan mo. Alam mo yung pag hindi ka okay, mayroon kang partner na matatakbuhan na hindi ka husgahan, makikinig lang sa'yo. Tapos right after nun, alam mo yun? Oo. Meron ka na ba nun? Sabi nga sa akin ni Miss Tony, sabi sa akin ni Miss Tony na parang ang love daw dapat hindi hard. Dapat ang love is calm. Ang love dapat may peace of mind ka. Love is peaceful. Dapat ganun. So once na experience mo yun, na feel mo na yun, maybe that he is the right person for you. Kasi hindi mo na mafe-feel yung kakabaka-baka, gigising ka na madaling araw, check mo yung phone mo, hindi ka nag-overthink. Oy, check mo ba kung yung boyfriend mo nag-cheat or ganyan. Hindi ganun yung love. Hindi mahirap ang love. Kapag nai-inspire ka na ng love, kapag kalmado ang love, may peace of mind ka, hindi mo iisipin na, hala, baka niloloko ko, baka may kausap to, sedosa ka pa rin. I mean,
baka hindi yun yung right person for you. Kasi kung right person yun for you, mas mafe-feel mo na secured and Yes. Makakatulog ka talaga. Kasi na-feel ko na yun na parang wala akong peace of mind. Iniisip ko nasan yung partner ko, sino kausap nito. Hindi siya, break kami. So, ibig sabihin, hindi niya para sa akin, diba? So, this one. So, hopefully, na siya na talaga. Though, ngayon naman, nasasabi ko na nasa era na ako ng calmness. Pero ikaw ba, Miss Sash, na meron ka bang meditation or parang, alam mo yun, everyday mantra? Kasi ako po, as content creator, kunwari, pag umaga, before akong bumaba, nakikinig ako ng mga worship song, kiniklin ko yung mind ko or anything. Tapos, parang isiset ko na agad sa utak ko kung ano yung mga dapat kong gawin at kung ano yung dapat kong i-portray once na bumaba ako sa hagdan. Ako naman kasi, syempre, kailangan ko kunin. Reality lang, kailangan ko kunin agad yung phone ko. Kasi nandiyan lahat ng work. Nandiyan lahat. Phone talaga agad. And then after nun, lahat ng nasa notes agad ako pumupunta. Kasi ang notes ko, nandun lahat ng mga schedule ko, lahat ng gagawin ko, kung ano yung priority ko this day. So, yun yung ginagawa ko. Then after nun, exercise. Sabi ko nga sa inyo, wala na nga akong time talaga na parang kung kailangan ko pa mag-meditate. Before, meron, pandemic, masyado ako maraming time. Pero ngayon, wala, diretso work na agad ako. Titingnan ko muna kung ano yung dapat kong gawin and then kailangan kong gawin na yung mga dapat kong gawin. Minsan, minsan siguro po hindi na kayo nakakatulog. Oo, may time pa na ganun. So, may time na parang kailangan ko pa siyang inumin ng mga sleeping pills para makatulog. Kasi ang hirap po na parang kahit gusto mo yung matulog, pero alam mong Gumagana yung isip mo. Gumagana yung utak mo. yung may kailangan pa pala akong gawin ng ganito, kailangan ko pa ihabol yung ganito, yung mga Oo, ganon. tapos makakaisip ka ng mga ideas na, pwede kong gawin to. So, doon ako pupunta sa notes ko kasi makakalimutin ako. Yes. Notes agad ako. So, para pag may naisip ko yung notes na. Kahit man yung galit ko Sulat. in life, totoo yan. Nakano. May rant ako sa notes ako. Kaysa magsalita ako ng masakit sa'yo, i-notes ko na lang. Nakaka-help siya actually. Actually po, kasi syempre pag nasa pitch ka ng emotion mo, tas galit na galit ka, minsan may nasasabi kang mga words na hindi mo namang minimin. Nasasabi mo lang siya dahil galit ka. Yes, wag kang magsasalita kapag you are too happy and too sad and too angry. Lalo na on social media influencer tayo, mabilis din maano emotion natin kasi maraming nagsasalita dyan eh. I mean, ang daming mga comments ng mga tao, opinions, comments nila. So, mabilis tayong, matrigger. Ako naman, ang ginagawa ko is, tawag dito, sa notes na ako nagra-rant. Totoo. Ako ang ginagawa ko pag ganun ako. Hindi naman ako nag-rants, hindi lang ako nagsasalita. Nakikinig lang ako talaga ng, ang takbuhan ko talaga si Lord, tas yung worship song. Tama Yun lang naman talaga. yun. Yes. Na parang ako naniniwala kasi ako guys na, alam mo yun, pag pinut mo si God sa gitna ng lahat ng bagay na ginagawa mo, kahit napapagod or na-feeling mong nawawala ka na sapat, alam mong hindi yun nangyayari. Siguro na nakakaramdam ka lang ng negative energy pero lagi kang babalik pa rin dun sa part na nasa bright path ka, nasa positive energy ka and anything, di ba? Kahit sa relationship nga din di ba? Iba pag sigad na yung nasa center niyo. Yes. May time na parang, nung partner ko ngayon, na parang di na namin alam kung paano ang gagawin namin. Kasi kami, pag nag-aaway kami, through text lang. Ayaw na kahit ganito mag-aaway kami, ako, sa isang kama kami, mag-aaway kami, magkatalikuran kami, nag-text kami. Para hindi kami, alam niyo yung verbal. Oo. Para hindi masyadong masakit. Yes, yun yung ko ngayon, yung natuklasan ko, pwede pala yun. Kasi dati talaga sigawan, di ba? Sigawan. Hindi mo na mababawi yun sa text. Pwede ka pang mag-isip, okay, i-delete ko muna to. At saka bibigyan mo pa ng benefit of the doubt na, baka hindi naman ganito yung niya. Tapos may time talaga na parang hindi na namin alam kung anong gagawin namin na parehas kaming galit, parehas kaming hurt, ganun kami. So, ang ginawa namin, nagdasal kami. Dasal kami dalawang ganyan. So, umiiyak kami dalawa na, Lord, kung may yung pinagdadaanan namin ngayon, sana ma-heal mo yung heart namin, ganyan. After nun, habang nagdadasal kami, umiiyak kami, na-release yung pain. Kasi iba talaga pag nasa center mo si God. Kasi yun na lang yung takbuhan namin, si God na lang para maayos namin yung relationship namin. So yun ang ginagawa naming routine. Pag hindi na namin kaya, paggising sa umaga, bago matulog, we need to pray. Which is true naman. Kasi parang, yun yung parang isang magandang benefit of mindfulness natin pag masyado tayong positive sa buhay na parang kahit na sobrang hirap na nung nangyayari sa'yo in life, na pagsubok na kinakaharap mo. Pero once na naging positive and naniniwala ka kay God, alam mo na sa sarili mo na
mapapagod ako pero babangon ulit ako at lalaban ako. Oo. Kasi hindi naman tayo robot para hindi makaramdam ng pagod, ng lungkot, ng pain or anything, 'di ba? Ikaw, Miss Ashna, pag syempre busy ka na kung magkakaroon ka ng time, kunyari yung onting time mo para magpahinga ka, ano yung ginagawa mo pag gano'n? Tulog lang talaga. Onting time, tulog lang talaga. Pero kunyari, ang ginagawa ko kasi, nagsiset na talaga ako ng mga ilang araw para mag-rest. Punta ko ibang bansa. Kasi pag nasa Pilipinas ako, alam kung di ako nakakapagpahinga. Kasi alam mong, parang sinasabi ng mga psychiatrists na once na affected yung environment, kunwari pag nasa isang bahay ka, pag nasa isang bahay ka at alam mong work mode mo yun, kahit sabihin mo magpapahinga ka, pero alam mong work mode mo yun, hindi ka makakapagpahinga. Oh, kahit nasa kama ako, utak ko pa rin, puro work pa din eh. Pero once na parang umalis ka muna saglit doon sa environment na parang mas nakaka-feel ka ng pressure or anything, mararamdaman mo pwede ka magpahinga kahit yes, kung may budget kayo, iba talaga pag magpahinga kayo out of the country or out of town, ganyan. Kahit ilan days lang, 3 days, 4 days, ma-refresh ka eh. Parang kailangan pa rin natin ng self-time. Yes. Hindi mawawala. Oo. Kasi sobrang importante nung self-time. Minsan kasi sa sobrang pagiging hardworking ng ibang tao, nalilimutan na natin magkaroon ng oras para sa sarili natin na para huminga. Alam mo yun, magpahinga. Kasi mas mahirap pag alam mo yung overload ka na sa lahat ng bagay. Kasi wala kang pahinga. Hindi mo nabibigyan yung sarili mo ng oras kung paano ka magiging masaya kahit papano. Parang wala kang iniisip na, ay, trabaho. Yung parang kahit saglit lang, minsan nga kahit ilang oras lang basta makapagpahinga ka lang or maalis mo lang saglit yung sa utak mo na papahinga ko kahit onti. Or kung meron kang totoo yung mga stress reliever mo, kahit saglit lang na gawin, stress reliever mo, mag-shopping, go, shopping ka, stress reliever mo, makipag-usap sa boyfriend mo, usap kayo heart to heart, or mag-watch ng Netflix, ganun lang. Kahit ganun lang. Maano mo lang yung sarili mo. Parang mas save mo lang yung sarili mo. Kasi, once na bumigay na yung katawan mo at utak mo, baliwala lahat ng work mo. Yes. Which is true. Mahirap kapag yung, kumikita ka nga pero pinambabayad mo din sa ospital. Yes. Ay, sakit. Tamaan ako. Dahil diba? hindi mo iniingatan ang sarili mo, diba? Which is, for me, alam mo yun, yung parang siguro sa nangyayaring ganun, yun yung pagkakamali ko. Sa sobrang gusto kong makatulong sa magulang ko, nalimutan ko talagang bigyan yung time yung sarili ko magpahinga. Kaya to the point, ito yung outcome. Meron akong health issues, mayroon akong ganito or anything. Pero, naniniwala ko na pahinga lang to, kahit saglit at babalik to. Basta, nasa right condition lang din talaga. Yes. Na parang pinapagpahinga ko lang talaga yung utak ko. Pero after this, wala, laban ulit. After that, sarili mo naman. Kasi, ang hirap lang kasi syempre tayo inaasahan, meron tayo yung alam nila magkakaroon kahit anong mangyari. Pero ang nagmamatter kasi ngayon yung sarili mo, hindi ka makakatulong kapag hindi mo matulungan yung sarili mo. Totoo. 100% na totoo eh. Na kasi, katulad ng iba, diba, hindi ka matutulungan ng ibang tao kung hindi mo tutulungan yung sarili mo. Hindi magkakaroon ng tiwala ang ibang tao kung wala kang tiwala sa sarili mo. Hindi ka rin magkakaroon ng isang bagay kung alam mo sa sarili mong hindi mo yun kaya. Pero pag meron kang thinking na kaya ko to, may tiwala ko sa sarili ko, maaabot ko yung pangarap ko. Meron ka nung energy na parang aabutin ko yun, ano man mangyari. Mindset ba? Mindset. Sabi nga ni Kuting, di ba? Mindset ka, mindset. Mindset ba? Mindset, di ba? Pag may ganun kang mantra in your life, kahit alam mong maraming rocky roads yung dadaanan mo, pero alam mo pa rin until the end, dun ka pa rin pupunta. Yes. Kasi sabi nga nila, mas okay nang maramdaman mo yung hirap before yung success. Kasi mas doon mo mararamdaman na, I made it. Yes. Tsaka si God ang maglilid ng way para sa atin. Totoo. Kapag naman align sa plans ni Lord talaga. At sa universe. Yes. Pero kayo po ba, Miss Ashna, hindi ba kayo nagkakaroon ng, alam mo yun, ng thinking minsan? Kasi parang ako minsan napipressure po ako sa social media. Na parang, kino-compare ko minsan yung sarili ko. Na parang, eto, bago lang to pero ganito na. Ay ako, ilang taon na ako sa ganito. Yung sinasabi nga natin, di ba, na parang maya't maya, merong lumalabas na bago, may nagva-viral na bago, may sumisikat na bago. Yes. Diba? Alam nyo, paano nyo po nakahandle yun? ano ba,
sabi ko nga, diba, 10 years na ako on social media, nandun yung pressure na parang, napag-iiwanan na ba ako? May ganun ako na parang, nagsasawa na ba sa akin yung mga tao? Hindi, kasi pag ginawa ko yun ng ginawa, lalo tayong hindi makakangat mga in life. So, tawag dito, yun nga, yung sabi ko nga sa inyo na parang, alam nyo, na hindi naman envy, pero sobrang nakaka-proud yung mga Gen Z kasi ang dali-dali sa kanila ng lahat. While ako dati, kailangan kita ko dati ng 500 pesos, 1K hanggang 4,000, sobrang saya ko noon. Ngayon na parang post on social media, may instant money ka na, sikat ka na agad. Sabi ko, andaya, yun yung sinasabi ko, andaya kasi ako dati, lahat pa na pagdaanan ko. From scratch. Napagdaanan ko dati na parang, ito naman naging inspiration ko lang before kasi nag-start ako sa modeling, more on photoshoot. Ito, kwento ko lang, photoshoot kami. Ako, nag-start pa lang ako. Tapos, meron dong isang model, sobrang sikat, si Ate Ann Mateo yun. Tapos, nauna ako doon ng mga 6 a.m. Tapos, si Ate Ann, mga 7 a.m. nagpunta. Tapos, lahat ng mga photographer, pumunta agad sa kanya, pinipicturean siya. So, syempre ako, lahat nun, inalisan ako. Lahat pinicturean siya eh. Hindi ako nakaramdam ng inggit. Ang naramdaman ko nun, sabi ko, gusto kong maging ganun. Gusto ko na parang excited lahat ng photographers na picturean siya. Kasi sikat siya, maganda siya, ganyan siya. So, lahat na nangyayari sa akin that time, nagiging inspiration ko siya. Meron pa that time na parang nasa social media influencer na ako. Ay, hindi pa pala. Hindi pa ako social media influencer. Nagpapa-makeup ako. Tapos, ako yung una-una rin sa set. Tapos may nauna doon, hindi ko napapangalanan. Ang ganda, model, sikat din. Lahat ng makeup artist, pinilahan siya. Ako magme-makeup kikanto, ganyan. Ako yung nauna doon, walang gustong mag-makeup sa akin kasi hindi ako sikat. Yung time na yun. Tapos nung time na medyo nagbibuild na ako ng name ko, dahil na hindi na ako nagpo-photoshoot na, pero dahil may charity, tutulong ako, nagpunta ako sa isang set. So, lahat sila nagulat na nandun ako. Meron girl doon na nauna. Nauna siya doon. Alam ko nauna siya doon eh. Hindi siya mini-make-upan. Tapos, pinuntahan ako ng mga makeup artist. Iyak ako. Lahat sila pumunta sa akin na pinag-aagawan nila na make-upan ako. Sabi ko, hindi. Mas nauna siya. So, yun. Nauna siya. Sabi ko sa kanya na parang na-realize ko, nandun ako sa posisyon niya before. Ako yun na hindi gusto ng mga tao ayusan kasi hindi ako kilala. Tapos sabi ko, alam niyo ginawa ko that time? Hindi ako nagpaayos. Hinayaan kong ayusan siya ng mga makeup artists. Kasi alam ko yung feeling ko na yun na masakit, oo, pero naging inspiration ko siya na, para mapansin ka pala nila, kailangan mo nandun ka sa taas. Kasi nung nandun pa ako, hindi ako pinapansin. Kasi sino ba naman ako? Portfolio ng makeup artist, sino ka ba para make-upan ka? While yung nandun na ako, na parang pinag-aagawa nila ako, tapos ito iiwanan nyo lang. Nandun ako eh. Ayun ako before, na nakayoko, na inihintay make-upan dahil 6 a.m. pa lang. Ang call time nun, 8 a.m., 6 a.m. nandun na ako. Tapos nung dumating yung model nyo na maganda, na ganyan, dun kayo nagkagulo. So, sabi ko, nandun ako yun eh. Hindi ako nagpa-makeup nun. So, yun, lahat ng meron akong picture nun na parang 50 photographers yun. 50 photographers. Kasi open shoot siya, 50 photographers, lahat dun. Andun lang ako mag-isa sa gitna, sa stage. Yun, nagpipicture sila doon. So, age ako noon ng 17 years old naman. So, the rest is history. So, yun. So, hindi ko siya nakita na parang kainggitan or envy. Naging inspirasyon ko siya sa lahat. Hanggang ngayon, kung ano man yung nakikita ko nagsasucess, inspirasyon ko yan eh. Gusto ko maging ganon. Kaya sa mga bashers dyan, kung ano makikita, kasi iba kasi yung panahon ngayon eh. Kung baga kung may nakikita magsasucess, ang daming bla 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 bla, hindi. Ngayon, kung maging success ko. Yes, kung ano nakikita nyo yung social media, gawin nating inspiration din sila. Diba? Yung tipong kahit anong gawin mo, gumawa ka man ng tama or mali. Kahit wala kang gawin, kahit yung nakatahimik ka nga lang na ganyan, may masasabi pa rin yung tao sa'yo. Sobrang bilis lang ng taong manghusga dahil sa social media. At saka para doon naman sa mga influencers or content creators na malalaki agad ang ulo. Diba? Na parang kalalabas mo lang, pag in-approach mo, akala mo agad kung sino, diba? Tignan niyo si Miss Ashna. Diba? Hindi mo talaga maiintindihan yung mga tao kapag hindi mo pinapot yung shoes. Ano kasi yun eh, napakadali nating manghusga. Pero napakahirap alamin kung saan ba siya nanggaling. Kasi wala naman silang nakikita, wala naman silang nalalaman. Nakita na lang nila kung paano, lang, kung paano ka lang mag-portray sa screen, diba? Oo, yun lang. Pero yung
history ng tao, hindi mo alam. So, Yes. dapat hindi ka basta-basta nang judge. Kaya nga sabi nila, di ba, never kang maintindihan ng isang tao hanggat hindi nila nararanasan yung naranasan mo. Kasi, bakit? Paano nila malalaman kung saan ka nanggagaling kung hindi nila alam at di nila nakita kung paano ka naghirap? Kaya sobrang, parang sa amin, kunwari ako, most of content creators dito ng mga babae, lagi ako sinasabihan na 20 ka pa lang pero parang mas matanda ka pa sa amin. Ganun sila. Kasi sa experience mo talaga in life. Depende kasi talaga yan sa experience na nangyayari sa'yo. Experience is the best teacher talaga. Totoo. Sobra-sobra. Na parang dun mo malalaman na, alam mo yun, mahirap, sobrang hirap talaga ng buhay. Lalo na pag dumating ka, ako kasi parang ang nangyari sa akin spoiled ako. Sobrang spoiled ko po talaga na bata ako sa side ng tatay ko. Hanggang sa nag-separate yung parents ko at napunta ako sa side ng mami ko, ng nanay ko. Dun nagbago lahat. Na parang, kailangan kong matutong gawaing bahay, kailangan kong magugas, magtupi, maglaba, magganto, ganyan. Dun sa side ng tatay ko, di ako pwedeng humawak na kahit anong hugasin, tupiin. Pag nakikita, nagagalit yung mami ko, yung daddy ko, and bakit yung pinaglilinis si Zay, ganyan. Tapos, the moment na naghiwalay yung parents ko, nakita ko yung reality ng buhay. Sobra. Na parang, hindi pala siya madali. Hindi talaga. Sobrang hirap pala niya Kung paano mo i-allow yung sarili mo na i-open yung mind and world mo talaga, di ba? Tsaka para, yung sinabi mo kanina na, yung mga independent at feeling independent. Di ba? Paano naman, Miss Sash, sa mga ngayon, ang daming lumalabas ngayon ng skincare, ganyan, di ba? Sobrang dami. Paano mo naman na-maintain na ganun, alam mo, kabong pa din yung products. Ano ba, hindi kasi ako nakikipagkumpetensya sa kanila eh. Kasi social media influencer ako, kinukuha pa rin nila ako. Kumbaga, kung wala wala ako, sabihin na wala akong lotion, tumatanggap pa rin ako ng brand, sa other brand ng lotion. Kasi, healthy ko, competitor yung mga gano'n. Healthy competition siya na ginagawa ko. Hindi ako nakikipag-compete sa kanila. Alam mo yun, taasan. No, hindi. Kasi kapag gano'n na, ayoko kasi na masyadong maraming pinapatunayan. Gusto ko lang yung gusto kong gawin yung thing ko. Yung shit ko na yun lang yung gusto kong gawin. Hindi para makipagkompetensya or what. So, kung meron mo maraming brand, good for them. Kasi bumibili din naman ako sa kanila. Hindi na tayo magpapahipokrito. Bibili ako. Nabubudol din po ako. Totoo yan. Kahit may ari na po siya ng brand, nabubudol ako. Sendan natin ng live para mabudol natin. Magla-live selling ako. Tapos, order ka sa may makapagkain ka. Anong gusto mo? Buy one, take one. Gusto ko yan. Diba? Nabubudol ako. Napakadaming mga TikTok siya, mga ganyan. Napakadami sa bahay namin. Lalo na pag magaling yung yung gumagawa ng content. Kahit alam mo, ini-eme ka na lang. Kasi totoo yun, sobrang effective talaga pag medyo pamasa yung tao. Kasi ako, before, hindi ako mahilig mag-mind ng live selling. Pero, meron ako isang babaeng nakita na nagla-live sell siya. Parang 90% bardagulan, 10% yung live selling. Kahit hindi ko gusto yung damit, bumibili sa kanya. Yun yung market niya. Pero alam mo, sarap din sa pakiramdam na parang pag alam mo sa sarili mo na ginagawa mo lang yung bagay na alam mo makakatulong sa'yo, na parang wala kang inaapakang ibang tao. Yes, kasi sobrang sarap sa pakiramdam pa nagkakaroon ka ng blessing na alam mong. Kasi nagpa-flow yan eh. Kasi pag nakarinig or nakabasa lang ako na parang effective, gumanda yung skin ko, ang sarap na sa pakiramdam nun. Hindi na para makipag-compete ka pa sa iba. Bahala na yung tao. Bahala na yung brand. Yung brand speak it for itself. Yes. Kasi kahit kami dito sa The House of Collab, tinuturuan din kami na parang hindi pwedeng porket may million followers ka, may pangalan ka na, malaki na yung fandom mo, malaki na yung tumutulong sa'yo, or malaki na yung income mo. Hindi pwedeng maging mataas ka sa sarili mo. Hindi parang lagi kang entitled or parang feeling mo bossy-bossy ka na sa ibang tao. Hindi kami tinuturuan ng ganito dito na parang kahit ano man mangyari, sabay-sabay man kami iaangat, pero hindi kami mangangalimot kung saan kami lahat ng galing. Kasi marami ngayon marami akong nakikita. Pero alam mo yon na minsan pangalan lang onte, pero grabe na ang tingin sa sarili. Pag may mga ganun, lagi kong minomotivate yung sarili ko na dapat hindi ka magiging ganyan. Kasi tandaan mo kung saan ka din nanggaling. Tsaka, tignan mo na lang, may sash na to, di ba? Hindi. Lang siguro, hindi dapat mawala sa yung gratefulness. Yun lang siguro, gratitude, grateful. Kasi hindi lahat binibigyan ng opportunity na ganito. So, habang nandyan ka pa, ingatan mo, i-maximize mo na lahat. At syempre, totoo yung sinabi mo na ang dami din talagang lumalaki ang mga ulo
nilalagay nila lahat sa ulo. Pag nilagay mo naman sa heart mo yan, hindi ka magiging ganong tao eh. Siguro ilagay mo na lang sa heart mo kaya sa ulo mo. Tsaka 'di ba parang ang sinasabi nila minsan na hindi, may ano na ako, may pangalan na ako, hindi ko na kailangan ng gato or anything. Minsan kasi tinitest lang tayo ni Lord. Totoo yan. Na bago kanya bigyan ng mas malaking blessing, mas malaking break or spotlight, na mas malaking spotlight na magbo-boom ka talaga. Tinitesting muna tayo ni Lord na Kung ready ka. kung gantong bagay, sige, hapyaw-hapyaw tayo. Titingnan ni Lord kung kaya mo na bang mag-handle, kung paano mo siya i-handle sa sarili mo. Kasi ang hirap na, alam mo yun, pag binigay sa'yo agad ni Lord ng full pack, na diretso agad, hindi mo kasi makikita Hindi kung... mo alam. Happy ako na napagdaanan ko yung mga ganun. Na hindi agad niya ako dinala diba? sa ganun. Nandun ako sa humble beginning na paano kami makakakuha ng pang-ulam or paano makakapunta sa ganitong location na ganito lang yung pera ko. Nandun ako sa ganong, napunta ako sa ganon before na situation. So, sobrang blessed ako kasi na-experience ko yun. Kasi hindi ko marirealize kung nasa ako ngayon kung hindi ko na-experience yung mga ganong bagay. May tanong ko sa Miss Sash na, syempre before ka pumunta sa part na, alam mo yun na, ganito na, may business na, nagbo-boom na or what, meron ka bang other na ginawa na parang naka-help sa'yo ng bagay na outside social media? What do you mean outside? Lahat kasi ngayon na social media na I mean, kunwari, meron kang business na ginawa outside social media, like yung parang business natin na ganito. Okay. Wala. Lahat kasi nasa social media lahat ng ginagawa ko. Lahat on social media. Kaya sabi ko before, ano bang ginagawa ko? Nag-runway model, commercial, nagko-commercial ako, more on series, ganyan. So, dun yung outside social media naman. So, lahat talaga, ang pinagkakita ko ay ang mukha ko. Yes, totoo naman. Pero Miss Sash na, kasi ako bago ako dito sa business na ginawa ko, ano yung pwede mong i-advise sa akin at kay Miss Ari? And syempre sa mga future natin na makakasama na pwede dito sa ating business, sa ating ginagawang front row. So, kung ikaw gusto mo mag-start ng business or want mo other source of income, may ipapakilala kami sa inyo. Diba? Si Front Row, alam niyo ba si Front Row, 2018, nandyan na ako. Isa ako sa mga nagtutok. Kwento mo nga sa amin yan. Oo, isa ako sa mga nagpe-present with Tatay Mark. Wow, totoo. Oo, kasi sabi ko nga sa inyo, iba-iba nga purpose ko every year eh. ang purpose ko noon, gusto kong maging M-Club. Naging M-Club ako before. Yes. Tapos pagka M-Club ko, sabi ko, gusto ko magkaroon ng sports car. Nagkaroon ako ng sports car noon dahil sa Front Row. Wow. Oo. Tapos, nagkaroon tayo ng Miss Flawless na music video, Follow My Lead. So, dire-diretso yung mga blessings ko nung nasa Front Row ako. Hindi lang dahil doon, nagkakaroon ako ng maraming network and connections because of Front Row. Sa kanila ko nahahasa yung pagsasalita ko or yung mindset ko. Kasi, walang ibang mindset yan kundi rich mindset. Yung lang yun nandoon. No negativity. Walang manghihila sa'yo dun pababa. Yes. So, kung naghahanap kayo ng parang right circle na parang makakapag-motivate pa sa inyo lalo, yun si Front Row talaga. Yes. Ako masasabi ko talaga na sobrang right circle yung meron tayo when it comes now sa team na ginagawa natin. With Tatay Mark, with Sir Javin. Kasi yung Front Row, hindi lang siya basta business na masasabi mong humahanap ka lang ng connection. Kasi yung mga kasama mo dito, negosyante, politician, mga artista, mga content influencer, anything, pati may mga pangarap sa buhay, sobrang daming nangyayari. Diba? Lalo na yung gumagabay sa atin, si Tatay Mark. Diba? Yes. Shoutout kay Tatay Mark. Sa Front Row talagang punong-puno lang ng pangarap doon. So talaga, tapos parang pag na-achieve nila isa-isa yun, natutuwa ka kasi alam mo, balang araw ikaw rin yun nandoon. Totoo. Ang sarap magkaroon ng motivation na alam mo sa sarili mo na, alam mo yun, in the future malalaman mong magagawa ko dito. So, ano naman ma-advise ng isang Miss Sash na dun sa mga taong parang nagda-doubt siya sa Front Row? Kasi ito, si Miss Sash na to, influencer to, content creator, face of Front Row. Siyempre, hindi niya yun ipapromote kung hindi naman talaga siya effective. Yes. Ano ba advice? Wala masama kung magta-try ka, lalo na kung naghahanap ka ng right business for you. Kasi maraming mag-guide din para sa iyo eh. Yung nandun ako, akala ko, hindi ko alam kung paano gawin. Kasi natatakot ako magsalita sa mga tao eh. Pero nandun ako, na-try ko magsalita sa harap ng maraming tao, na-achieve ko yung mga gustong kong ma-achieve, ang dami ko naging kaibigan, walang negative. Lahat yun talagang, literal na payaman lang ang gagawin mo. Yes. Wala kang gagawin kundi magpayaman. Totoo.
Totoo yan. Tsaka, kunwari ako, content creator, bakit ko ginawa yung front row? Tulad nga ng sinabi ko, hindi ako pang habang buhay na content creator, hindi habang buhay meron akong spotlight. So, gusto ko ma-maximize yung time na meron ako ngayon na tumulong din naman sa mga tao na gusto rin maabot yung pangarap nila. Kasi kung ako tatanungin tulad ng mga, kunwari, bakit businesswoman ka na, mayaman ka na, bakit ginagawa mo pa rin yung front row? Hindi masamang dagdagan yung meron ka. Yes. Diba? At nakaka-help ka din Diba? sa iba. Tsaka at the same time, ang sarap sa pakiramdam na pag may kailangan yung magulang mo or may gusto ka sa sarili mo, hindi mo titingnan yung presyo. Ako lagi kong ini-imagine to. Every day. Kaya parang sobrang ginagawa ko talaga yung parang yung 100% ko sa front row. Gusto ko dumating yung ako sa point na, ate, gusto ko alam mo yun, pag nilapitan ako ng nanay ko, ng kuya ko, ng kapatid kong bunso, ate, uy, Zay, oy, ate, ganto, ganyan, kailangan namin ganto. Sige, ma, eto. Alam mo yun, yung hindi mo iisipin, paano ko mabibigyan ng ganun si mama? Wala akong ganto. Pero, pag dito kasi, etong front row kasi na ginagawa natin, alam mo yun, hindi mo man siya nakikita ng simula pa lang, ng mabilisan. Pero alam mo, pag pinagpatuloy mo siya ng seryoso, ginagawa mo talaga ng 100%, na alam mo yung pinaka-purpose mo, bakit mo ginagawa yun. Sooner or later, ma-achieve mo at maaabot mo kung ano yung gusto mo. At saka, ang isa pa sa pinaka-importante dun is yung hindi ka mag-isa umaangat. Marami kang taong natutulungan, di ba? Diba? Totoo. Ayun, grabe, ang dami natin na pag-usapan, Totoo, no? sobrang dami na, 'di ba? Kaya naman sa mga viewers natin na andito pa rin hanggang tulog, gusto namin magpasalamat sa inyo dahil nakinig kayo at syempre for sure marami kayong natutunan sa amin. Yes, Syempre guys, thank viewers. kung gusto niyo naman sumali sa aming ginagawang business is ang front row, kung gusto niyo weekly magkaroon kayo ng extra income, masasabi talaga namin na this is the right sign for you to join with us to be the dragons of Click the the year, link 'di ba? below. Or message nyo lang kami guys sa Yes, IG ako, Zaire Basco, Miss Ari, di ba? Yes. Or isagutan nyo lang tong form na makikita nyo sa baba, bio. di ba? Sa Yes. bio na to, di ba? Yan, syempre, Yes. di natin Sana may matutunan kayo. Di naman natin malilimutan mag-thank you sa ating beautiful Yes. guest, sa si Miss Sashna. Yay. Grabe, di ba? Napaka-busy, Diba? pero Kung meron- nilaanan tayo ng Totoo. oras at panahon ngayong araw. Maraming Salamat Thank you po. for Sana meron Sana- pang next time. Yes. Ibang usapan naman, chismis naman. Hindi kasi ito chismis. Di ba? Pero yun, Bisash, na baka gusto mo magpasalamat or may promote ka sa Ay, syempre salamat sa The House of Collabs. Thank you for having me. Ayun nga, sana may next time pa. Sa mga Sash babes ko na nanonood, thank you. At yun lang, sabay-sabay tayo magpayaman lahat sa front row. Yes. Kaya naman, guys, thank you for listening and watching our podcast. Always remember that Opportunities come to pass, Not to pause. so grab them now. Bye. Goodbye. Thank you, guys. We love you.